Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong update sa lagay ng panahon ngayong araw, October 26 Sunday. Isang low-pressure area ang nabuo sa timog silangan ng Mindanao at posibleng magdulot ng mga pag-ulan habang ito ay kumikilos. Bukod dito, may isa pang sistema sa labas ng silangang bahagi ng bansa na may mas mataas na posibilidad maging bagyo at posibleng dumaan sa Luzon sa mga darating na araw. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ayon sa PAGASA, ang bagong low-pressure area ay nakita sa layong 210 kilometers silangan ng General Santos City. Ang sistemang ito ay bahagi ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ na siyang pangunahing sanhi ng mga pag-ulan ngayon sa Palawan, Visayas at Mindanao. Kasabay nito, patuloy na nakaaapekto ang shear line sa extreme northern Luzon kaya't may mga pag-ulan din sa hilagang dulo ng bansa. Sa forecast ngayong araw, maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorm sa Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Eastern Visayas, Albay, Masbate at Sorsogon. Mataas ang posibilidad ng flash floods at landslide sa mga mababang lugar kaya't pinapayuhan ang publiko na maging alerto. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, Visayas at Palawan, magpapatuloy ang mga pag-ulan dahil sa ITCZ. Samantala, sa Batanes at Babuyan Islands ay may maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan dahil sa shear line. Sa Aurora at Quezon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may pag-ulan dulot ng easterlies. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang maulap din ang kalangitan na may mga isolated rain showers o thunderstorms. Kahit hindi malakas, ang mga ganitong pag-ulan ay maaaring magdulot ng pagbaha lalo na sa urban areas. Ayon sa International Weather Models, dahan-dahang kikilos pa kanluran, hilagang kanluran ang LPA at tatawirin ang Mindanao. Magdudulot ito ng malawakang pag-ulan sa Southern Philippines bago lumabas sa Palawan at West Philippine Sea. Hindi ito inaasahang maging bagyo agad habang nasa lupa pero maaaring lumakas kapag bumalik ito sa karagatan. Bukod dito, may isa pang low-pressure system na inaasahang mabubuo sa silangang bahagi ng bansa bago ang undas. Kapag lumakas at pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility, posibleng mabigyan ng local name na Tino. Base sa mga model simulation, maaaring ito ay kumilos pakanluran at tahakin ang karaniwang ruta ng mga bagyo mula silangan. Posibleng maapektuhan ang mga rehiyon tulad ng Isabela, Cagayan, Aurora, Quezon at Bicol Region. Inaasahang posibleng mangyari ang event na ito sa pagitan ng November 5 at November 6. Pero paalala ng mga eksperto, ito ay long-range forecast pa lamang at maaaring magbago ang track at intensity nito habang lumalapit. Kaya't mahalaga ang patuloy na pag-monitor sa mga bagong updates dito sa channel. Manatiling alerto at handa mga kababayan. Ang maagang impormasyon ay susi upang makaiwas sa panganib dala ng sama ng panahon.